paninimulan ng ating pong gawain sa napakahalaga, napaka-importanteng gawain po na ating pong inaalala ang sakripisyo ng ating Panginoon sa tuwing ikatlong Thursday ng buwan. Ay hindi ko pang bawat isa, magkaroon po tayo ng mainam na piprepara ng ating mga sarili, yung ating po mga gadgets, mga cellphone, kung nangyari po ay ilagay natin into silent mode o play, flight mode. Pagkatapos po ay tayo po nagsisimula. Hiling ko yung mga ito. Sabalit ito lang naman po yung mga bata. Na mauupo, pagkatapos ng ating pagsayaw, mauupo katabi ng kanilang mga magulang. Tayo po pinakahanda na? Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tayo po natin tumayo. At nais po natin simulan ang ating pong gawain sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa 1 Timothy 1, verses 12 to 16, nais pong basahin sa Tagalog. Ito po ang sabi ni Pablo. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya. Bagaman noong muna ay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito, inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito, pinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa kung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Ginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanan na dapat tanggapin, paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa lahat. And sa 16 po, ngunit kinahawagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa sa mga mananalig sa Kanya at pagkalooban ng buhay ng walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Sabi ko ni Pablo, siya ang pinakamasama. Dahil alam niya yung kanyang ginawa, napakarami po ng ginawa niyang sa ating paningin. Sa paningin ng mga tao ay hindi katanggap-tanggap. Inusig niya ang mga unang mananampalataya to the point na ito'y pinapatay niya. Subalit, nasubukan po siya ng pag-ibig ng ating Panginoon, ng kanyang biyaya, na hindi po nakatingin sa galing, hindi nakatingin sa buti o sa inam ng isang tao. Sa panahon na siya ay napakasama, sabi niya, siya ang pinakamasama, sabi niya dun sa binasa natin. Sa panahon siya ay napakasama. Naranasan niya ang pagyakap at pagtanggap ng ating Panginoon na siya naging kalakasan niya upang magawa niya ang mga bagay na ginawa niya ng kanyang panahon niya. Tayo po mga kapatid ay hindi pa dumaraos doon sa panahon ni Apostol
papuri, nagpapasalamat sa kabila ng lahat ng ito. We are victorious, amen? We are victorious, hallelujah, hallelujah. Kaya po iniimbitahan po ang lahat, sama-sama tayong magpasalamat sa Panginoon. Let us acknowledge, let us acknowledge the presence of our God in our midst. Let's lift our hands together as we worship Him, as we acknowledge ang kanyang pong sugdulang biyaya
Sa piling mo
siya'y hindi nagbabago. Na siya ay tapat kailanman. Hallelujah! 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 We are being encouraged, mga kapatid. Let us assess ourselves. Tayo po ba ay namamangha sa nararanasan nating kabutihan ng Panginoon? Sa nararanasan nating katampatan ng ating Panginoon? Kung hindi po tayo namamangha, mga kapatid, hindi po tayo tutubuan ng matinyas na pagpupuri at pagpapasalamat. Kaya po tayo ay patuloy na nire-remind, being encouraged, being exhorted to always see God's goodness in our life. Ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Ay dapat lagi natin nababanaan anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Hindi po tayo nalulungkot nang tayo po ay nagkakaroon ng mga problema. Tayo po ay sinasabi ng Biblia, let us rejoice sa kabila ng ating mga problema sa buhay. Na kapag tayo po ay nagkakasakit, hindi po tayo nalulungkot. Knowing na ang Panginoon ay may control. Siya ang may control ng ating buhay. At anuman ang nararanasan natin sa ating buhay, mayroon po siyang pinangungusap sa atin. Nangungusap ang ating Panginoon sa lahat po ng sitwasyon ng ating buhay. Maganda man po ito o hindi maganda sa ating paningin. Subalit sa mga anak ng Diyos, maganda man o hindi maganda, iisa po ang dulo nito, mga kapatid. Victory in Jesus' name! Hallelujah! Hallelujah! There is victory in Jesus' name! Kaya po hindi po tayo napapagod. Hindi po tayo nalulungkot. Hindi po tayo naghihina. Pagkaman tayo'y nakaranas ng napakarami na pagsubok sa ating buhay. Madalas, karamihan po, naririnig natin sa church, may mga iniit na sa katawan, parang si Ate May. Napakarami pong nararamdaman sa katawan. Subalit, tayo po'y naniniwala. Ang Diyos ang may kontrol ng buhay natin. Kung kinakailangan na tayo ay magre-retiro na sa buhay na ito, hindi po ito kawalan sa atin. Kung ang buhay na ito ay magtatapos na, hindi po ito kawalan sa atin. Katulad ng sabi ni Pablo, to die is gain. Knowing that once we die, we will be with our Lord Jesus forevermore. And forevermore, we will be praising God. Kaya po, mga kapatid, nag-aasap tayo. Tayo po i-encourage. Tayo po ay magsanay ng pagpupuri dito sa lupa. Huwag po tayo mahiya. Na tayo po ay nagpupuri at itataas ng ating kamay para sa ating Panginoon. Sumisigaw tayo ng pagpuri at hallelujah sa ating Panginoon. Upang sa pagdating natin sa langit, hindi po tayo magkakapagod
is the